Good morning mga kaswabe! So ngayon ang gagawin natin mga kaswabe, gagawa tayo ng updated na step-by-step guide or tutorial sa Lalamove Driver app. Gumawa na ako nito dati mga kaswabe, pero December 2023 pa yon. So syempre, maraming mga pagbabago, tapos syempre, medyo matagal na rin tayong bumabiyahe sa Lalamove, so medyo marami na rin tayo natututunan. Mag-screen record tayo para makita nyo kung paano nga yung step-by-step mula sa pagpili ng booking, sa pag-pick up, sa pag-deliver, tapos sa pag-collect ng payment, tapos hanggang sa may close natin yung bookings. So yun mga kaswabe, banatan natin, simulan natin. Remind ko lang mga kaswabe, ano yun, January 2025. So pag pinapanood nyo to, tapos baka parang iba yung pinapakita ni kaswabe nyo, baka sa panahon na pinapanood nyo to, baka nag-update na rin yung Lalamove Driver app. Basta ngayon, January 2025 yung gagawin natin na video. Okay mga kaswabe, bago natin simulan, salamin muna tayo para mabasa natin. Okay mga kaswabe, dito sa Lalamove Driver app, may iba-iba siyang mga menu, no? Doon sa ibaba. So may pick up, may record, wallet, mission, at saka profile. Sa pick up, dito nakalista yung mga mga kaswabe, yung mga available na bookings na pagpipilian ninyo. Yung, sa Lalamove mga kaswabe, yun nga, di-display ni Lalamove yung mga available na bookings, tapos kayo ang pipili, kayo ang magsaswipe. So unahan yan, kaya madalas yung iba, kapag medyo mabagal yung internet, hindi nakukuha. So isa yun sa tip natin mga kasabi, magdala kayo ng na second na SIM ninyo, na iba yung network, no? So kunyari naka-TM kayo, yung isa smart sana or kaya dito. Para kung walang signal doon sa area na pinapwestuhan ninyo, switch kayo doon sa kabilang network para may internet pa rin kayo. So yun yung pickup. Sa record naman, may tatlo siyang tabs, no? Ongoing, completed, at saka canceled. Yung ongoing mga kasabi, doon nakalista kung doon yung makikita kung ano yung current na bookings na nakuha na ninyo. Tapos sa completed, syempre, yung listahan ng mga completed, yung mga natapos nyo na nasarado nyo na bookings. Tapos sa canceled, doon naman nakalista kung ano yung mga canceled, yung mga hindi natuloy. Driver canceled kung tayo nag-cancel. User canceled kapag yung customer nag-cancel. Doon naman sa wallet mga kaswabe, so nandun yung balance ng Lalamove wallet ninyo, no? Tapos may top up, may cash out, balance details, account details, payment methods. So sa balance mga kaswabe, una, kailangan may laman yung cash, yung Lalamove wallet ninyo. Kasi dito binabawas ni Lalamove yung commission niya kung cash yung payment. So kailangan may laman yun. So kapag walang laman mga kaswabe, click nyo yung top up, tapos mula dun sa GCash ninyo, matatransferan nyo yung Lalamove wallet ninyo mga kaswabe. Okay mga kaswabe, check natin kung paano mag-top up yung mga lagay ng laman dito sa Lalamove wallet natin. So click natin yung top up, tapos multiples of 100. So sa sample natin 200. Tapos click nyo yung top up. Dapat nakalink na yung GCash ninyo dito sa Lalamove, mag-KYC kayo. So pumasok na yung 200, pwede natin i-check doon sa balance details. Makikita nyo doon, pumasok, plus 200, pumasok yung 200 natin, no? Na in-add natin. Ngayon, tingnan naman natin kung paano tayo magka-cash out. Yung kukunin natin yung pera natin, matatransfer siya papunta doon sa GCash natin. So, input lang natin yung kung magkano yung i-cash out natin. Tapos, click natin yung confirm submission. Tapos ito, mga kasabi, input natin yung PIN natin, no? So, mababawas na siya dito sa Lalamove wallet natin. Pero, may processing time si Lalamove bago yung pumasok sa GCash natin. Pag weekdays, the following day. Pag weekends nyo naman siya nag-cash out, parang mga Monday or Tuesday papapasok yung GCash. So, be mindful lang na ganun siya, may processing time. Doon naman sa missions, mga kaswabe, minsan nagbibigay si Lalamove ng mga missions, no? So, may mga criteria yun. Kunyari, 5 bookings, makomplete mo ng 7 days, meron kang 435, 450 pesos. Pero hindi palagi yun, minsan once a month lang merong gano'n. Nice! Tapos hindi ko rin sigurado kung anong basihan ni Lalamove, kailan siya nagbibigay ng gano'n. Kasi napapanood ko rin sa ibang mga YouTuber, mga kasabi, yung mga sideline lang nila, yung Lalamove kagaya ko, no? Yun yung nabibigyan ng missions, pero yung mga regular, na talagang araw-araw bumabiyahe, yun yung mga nakuha ko rin ng mga comments hindi raw sila napapasukan ng mga mission. So siguro yun yung paraan ni Lalamove para maengganyo yung mga minsan lang bumabiyahe ng mga drivers para bumiyahe ulit sa Lalamove. So siguro lang hindi ako sure. Tapos doon naman sa profile mga kasabi, nandun yung details natin, no?
So, nandun na rin yung settings. Kung gusto mong palitan yung sound notification, kung ayaw mo ng hoha, yung default na tunog ng Lalamove, pwede mong palitan. Tapos, nandun rin yung personal info natin. Pwede mo rin ipakita to dun sa mga customer na naghahanap ng ID. Kasi dito sa personal information, nandun yung yung pangalan mo, driver's license, tapos yung mobile number, pati yung yung plaka ng sasakyan nandito rin. So pwede nilang picturean nyo kung kailangan na ng identification mo. Tapos nandito rin sa profile yung income statistics. Dito sa income statistics mga kasabi, dito yung makikita kung magkano yung kinita mo weekly, magkano kinita mo monthly. So dito kung makikita ninyo yung monthly na income ko, medyo maliit kasi nga once a week lang tayo bumiyahe, kada Sabado lang, kaya kapag holiday. So yung monthly ko, yan ang kinita ko noong December, 12,000 kasi 4 na beses lang ata tayong bumiyahe nun sa Lalamove. Okay mga kasama, so simulan na natin, no? So punta tayo sa pickup, tapos dun sa taas merong offline na button. So click nyo lang yan para mag-online. So on duty yan. Tapos dito sa may upper right, sa itaas, dun sa may kanan, meron dun yung yung mga filters. So yun now, yun yung mga bookings na gustong i-deliver today, no? Tapos yung later today, yan yung mga scheduled na mga bookings, pero today din. Yung next 30 days, yun yung mga schedule na pang sa mga susunod pa na araw. Ako hindi ko binubuksan yun kasi nga sideline ko lang to na every Saturday lang ako bumabiyahe. So hindi ako bumabiyahe hindi ako kumukuha ng mga ganung bookings na pang next 30 days pa. So yun. So check nyo lang yun. Pwede nyo i-update yung mga filters based dun sa preference niyo kung ano yung gusto nyo. So dito, lalabas dito sa pickup na tab kapag naka-on duty ka na, yung mga available na booking. So, reminder ko lang, syempre dapat may load kayo, no? May data at saka meron kayong pantawag. Kasi kailangan tawagan natin yung customer mga kaswabi para malaman natin kung ano yung items na ikakarga, tapos syempre yung location, kung may landmark sila na malapit para madali nating mahanap yung pagpipikapan at saka pagde-deliveran. Ayun. So, check natin to, no? So, itong booking na to, cash row ito. Kung makikita ninyo, merong icon dun sa baba, collect cash. So, dito, check na 333, no? So, may kidlat siya na green. So, yun yung mga may high demand surcharge. Na natin yung information icon, no? So, may base fare siya na 100 pesos, additional na distance na 143 pesos. May holiday surcharge siya kasi holiday ngayon. So, hindi palagi yun na meron. Tuwing holidays lang, saka meron 60 pesos na holiday surcharge. Tapos may high demand surcharge siya na 30 pesos. Medyo manipis, no? 30 pesos. So, dito sa collect cash, mga kasabi, kung mapapansin ninyo, yung commission nila Lalamove, 20%, 66.60. So, mula doon sa 333 pesos na kukolektahin nyo na cash mula sa customer, ang kita lang natin doon as driver is yung 266 pesos. So, pagkakuha natin ng cash, 333, ibabawas naman ni Lalamove doon sa Lalamove wallet, yung commission niya na 66 pesos. Kaya dapat nga may laman yung Lalamove wallet natin makasabi. Nakikita nyo, 16 kilometers yung pickup. No? So, estimate lang yun ni Lalamove. Pag click nyo na siya, click nyo yung, yung pickup point, magdi-display siya sa mapa, no? Kung ano yung tingin ni Lalamove na tamang daan papunta dun sa pickup or dun sa delivery. So in this case, 15 kilometers away raw siya sa current na location ko. So, just a reminder mga kasabi, minsan hindi tama yung estimate na to, no? Kasi, for example, lalo na dito sa Las Piñas, Parañaque area, kunyari, ang pickup is sa loob ng subdivision, ituturo ka ni Waze dito sa isang gate ng subdivision. Pero pagdating mo doon mga kasabi, hindi ka papapasukin ng guard. Kasi yung mga Lalamove sa mga Grab Express, yung mga delivery ng pickups lang, doon lang sa main na gate, padadaanin. So baka mapalayo ka, baka additional na 3-5 kilometers. So be mindful lang, dapat aware tayo sa mga ganun. Minsan hindi tama. Dahil depende rin sa pagkakapin nung client. Baka mamaya mali yung pin niya, malayo pala or whatever. Minsan hindi eksakto. So be mindful lang na ganun. So, additional tip ko sa inyo mga kasabi, dito sa pag mga ganun, hanggat maaari hindi ako kumukuha ng mga more than 10 kilometers away. Hanggat maaari nga mga 5 kilometers away lang mula sa current location ko, papunta dun sa pickup. Kasi una, kunyari lagpas ng 10 kilometers, gastos na natin, no? As a driver,
yung diesel or gas mo. 10 kilometers, so 1 litro lang siguro sa akin yun na diesel. So gastos ko na kagad yun. Pangalawa, yung oras. Anong oras pa ako makakarating doon sa pick-up point? So mga 30-45 minutes, baka mainis na sa akin yung customer. Pick up pa lang yun. Paano pa yung delivery? So yun yung tip. Hangga't maaari, less than 5 or less than 10 kilometers yung pick up. So nyo lang, i-swipe nyo lang, swipe down para mag-refresh. So babasahin nyo rin yung mga notes, katulad nito mga kasabi, no? So may notes siya, no toll gate please. Pakiiwan sa guard. So no toll gate. So pag ganito mga kasabi, hindi willing si customer na magbayad kayo ng toll fee. Nadadaan kayo sa mga SLEX, sa mga Cavitex, ganun. So buti naglagay siya ng note, no? Kasi kung ako, hindi ko kukunin yung mga ganyang booking. Ibig sabihin, padadaanin niya ako, yun nga, yung pinag-uusapan natin ngayon sa mga service road o kaya sa mga low urban. Una, mapapagastos ka sa diesel kasi matatraffic ka dun Tapos pangalawa, yung oras mo nga. Imbis na matapos mo na yung booking, may deliver mo na, matatagalan ka pa. Paano ka pa kukuha ng next booking mo kung nandun ka na iipit ka sa traffic? So, yung mga ganito mga klaseng booking, wag na lang. Para sa akin, no? Pas ako dyan sa mga booking. Okay mga kasabi, check natin itong isa. So kung papansin nyo, yung icon niya is wallet, no? So paid by credit to mga kasabi. Ito yung sinasabi ko na kapag yung click natin yung yung information icon. So paid by credit 299, yun yung babayaran ni ni customer. Ibabawas yun doon sa Lalamove wallet niya. So may delivery fee, may holiday surcharge, high demand surcharge, priority fee. Tapos yung commission ni Lalamove 55. Nawala na. Sorry, the order was taken. Ibig sabihin, may nauna na sa inyo, may nag-swipe na. So, hanap pa tayo ng iba mga kasabi. Okay, so itong sample ng mga kasabi, kung mapapansin nyo, dun sa baba, merong 8S, no? So, 8 seconds yun, let's start. So, kung gusto nyo yung booking, swipe nyo lang, no? Start now, swipe nyo to the right, no? Tapos magbibilang na yan, mababawasan na hanggang... Yung 8 seconds na yun yung oras na binibigay nila mo para sa ibang mga drivers na baka gusto rin nila yung booking na yun. Bibigyan niya ng oras para mag-swipe rin para sila lang magde-determine kung kanino ibibigay yung booking. Siguro kung mas malapit ka dun sa booking or kung mas maganda yung rating mo sa iyo ibibigay. May mga instances, mga kasabi, magsaswipe ako tapos leave this order, LTO leave this order. Bakit nagkaka-leave this order? Minsan, yun nga, pinaprioritize nila yung mga mas magaganda yung rating. So yung rating natin mga kasabi dito sa profile, no? Kung makikita nyo, ako ngayon currently good. So medyo orange yung aking aking rating. So yung iba, mga green, yung mga magaganda yung ratings nila. So sila yung pinaprioritize nila. So kailangan pangalagaan rin natin yung ratings natin. So paano mapapangalagaan yung rating? Iwasan yung mga cancel, tapos syempre may effect rin yung rating na binibigay ng mga customer sa atin. Yung after natin ma-deliver, may option kasi doon. Yung mga customer, yung mag-iwan sila ng rating kung nagustuhan nila yung service natin, yung pagde-deliver natin, or kung ayaw nila, baka bigyan ka ng mababang rating. Okay, sa pagpili ng bookings mga kaswabe, merong priority, may regular, may pooling. Para makita natin yung pagkakaiba ng presyo nila, open natin yung Lalamove na customer app, no? So ito, nag-input ako ng sample na booking, tapos ang pinili ko 300 kg MPV. Pagkatapos dito, makikita natin ang pagkakaiba ng presyo nila, no? Mas malaki yung priority, mas mura yung pooling. Pag priority, much faster for quick delivery. So syempre, dahil mas mahal siya, mas maraming drivers na pipili sa kanya versus sa regular. Yung pooling naman, siya yung pinakamura, tapos save cost, wait a little longer. So given yun, kapag pooling, medyo may delay kasi itong mga pooling na bookings mga kasabi, ito yung mga pinang-triple booking. Okay, itong isa mga kasabi. Medyo gusto ko yung So, kapag nagustuhan niyo yung bookings mga kasabi, yun nga, swipe niyo yung start now. Tapos magbibilang na siya, matching. So, yun nga, ibibigyan niya ng oras yung ibang mga Lalamove driver natin. Kung gusto nila yung booking, makakapag-swipe rin sila. So, yun mga kasabi, nakuha natin tong booking. So dito, ngayon lalabas yung yung details niya, yung complete na address, tapos yung mga phone numbers ng contact person. So dito, click niyo yung yung information icon. So dito makikita niyo, ang ko-collectahin natin na cash booking to 302 pesos. Tapos yung commission ni Lalamove 60 pesos, ibabawas niyo yun doon sa Lalamove wallet natin.
Tapos yung earnings natin, 241 pesos para sa booking na to. So, since naka-swipe na tayo, meron tayong booking, pwede natin puntahan siya dito sa record, no? Sa record, tapos ongoing, lalabas na siya doon. Nandun na yung listahan. So, kung kailangan nyo siyang balikan, kunyari may double booking kayo, pwede nyo siyang balikan dito. So, ang next na gagawin natin mga kaswabe, tatawagan natin. So, yung telephone icon dito sa ibabaw, click nyo lang. So, tatlo yung lalabas na, na phone number. So, yung order contact, siya yung nag-book. So, pwede kasi na hindi siya yung delivery point, hindi rin siya yung pick-up point. Pwedeng nag-book lang siya na may papapick up sa store na iba, tapos ipapadeliver niya sa bahay ng kapatid niya sa ibang lugar. So, pwedeng hindi siya nasa pick-up or pwedeng nasa delivery point. Yung pangalawa naman, yun yung sa pick-up point. So, yun yung tatawag niyo para ma-confirm kung ano nga yung items na isasakay, kung may number ba yung bahay, yung gate nila, or kaya may landmark malapit ba sila sa basketball court, may tindahan na malapit, mga ganun. Tapos yung pinaka nasa baba, yun yung sa delivery point. Ganun din, tawagan na rin natin sila para malaman nga kung tama ba yung pin location, may number ba yung bahay or yung gate, may landmark ba na malapit, may malaking puno ba ng mangga sa harapan ng bahay nila. So yun mga kasabi, try na natin to. Tawagan muna natin yung yung doon sa pickup. Oh, yun lang mga kasabi. Okay, pag ganyan mga kasabi, try naman natin tawagan yung isa. Order contact tayo. Pag ano mga kasabi, try natin tawagan yung delivery point. Hello? Hello, good morning sir. Sa Lalamove po. Sir, yung doon sa pickup location kasi sir, yung sa Paranaque, hindi sir matawagan. Anong items po yung ikakarga sir? Isang box lang. Isang box lang po. Anyway, box lang sir, wala naman pong pasahero sir. Wala. Sige sir, puntahan ko na muna sir. Salamat po. Thank you. Okay mga kasabi, so yun, hindi matawagan yung sa pickup point, so ang tinawagan natin yung sa delivery point, no? So at least na-confirm naman natin, box na raw yung sasakay, tas wala raw pasahero. So next na gagawin natin mga kasabi, may navigation na icon, no? I-click nyo lang siya. So Waze ang pambukas natin mga kasabi. So dito sa Waze, syempre lalabas na doon kung ilan ng distance niya, ilang kilometers, pagkatapos kung ilang minutes. So yun mga kasabi, puntahan na muna natin. Sabi ni Waze, 16 minutes, 4.3 kilometers. Dito kayo mamaya mga kasabi, puntahan muna natin. Trabaho muna tayo. Okay mga kasabi, dun sa meron rin tayong kasabi na nagtanong kasi, paano raw mag-double booking? So pakita ko sa inyo mga kasabi, may na-swipe tayo na i-double book natin. Pooling siya, so siya yung mas mura, no? na service, delivery fee. So expected na may delay, no? Pero sinwipe ko siya kasi nag-add siya nag-add siya ng priority fee. So yung in terms of nice. Sa proseso mga kasabi, pareho lang. So punta ka lang doon sa menu ng pickup, no? Sa menu ng pickup, tapos mamimili ka nga doon. Kung nagustuhan mo siya, open mo lang siya, tapos swipe mo siya, tapos magka-countdown timer siya para nga mabigyan niya ng pagkakataon yung ibang mga drivers na maka-swipe rin kung gusto nila. Tapos yung makikita natin siya. So pag pumunta ka na dito sa record, makikita mo na dalawa na yung bookings natin. Yung first booking natin, tapos yung pangalawang booking. So importante yan mga kasabi na alam natin kung saan nahanapin yung mga bookings, no? Kasi kapag na-pick up na natin, kailangan natin i-access yung record na yan. Kasi ipipicture natin yung mga items para may confirm na nakuha na nga natin yung mga items. Tapos syempre dapat tandaan natin kung alin yung mga items, no? Kung booking number 1, pang booking number 1, baka magkapalit kang delivery, mga kasabi. Problema yan. So ako, ang ginagawa ko, pinaghihiwalay ko. Hinaharangan ko ng ng insulation foam natin para alam natin na ito para dito, hindi magkakahalo. Tapos, balik tayo doon sa sa pagtawag sa customer. Ito, may notification sila Lalamove na you have not contacted the user yet. So, i-remind ka niya na dapat tawagan mo. Okay mga kasabi, time check 12:33. So mabuti rin to mga kasabi. Makita nyo kung ano talaga yung actual na pwedeng mangyari sa mga bookings. So cancelled yung booking mga kasabi. Nandun na tayo sa pick-up point. Nakausap natin yung Chinese. Cancelled daw. Tapos sinatawagan ko yung delivery point. Hindi na sumasagot. Tapos may chat akong nakuha doon sa Lalamove. Anong araw? Cancelled raw. I'm sorry. Nagganon yung client. Tapos sabi ko, please cancel the booking na lang.
So yun mga kasabi, so canceled yung booking. So makikita nyo siya dito sa record, no? Record, tapos punta kayo sa canceled. So nandun na yung canceled na booking. Sayang, nagpunta na tayo, napag-gastos na tayo sa diesel at saka yung oras natin. Pero ganun talaga, nangyayari talaga yun. So, ang booking na lang natin ngayon mga kasabi, yung ongoing is yung isa, Parañaque to Makati. So, puntahan muna natin mga kasabi, pick upin muna natin. Okay mga kasabi, pagdating natin dun sa delivery point, no, open na natin yung record, pagtas i-swipe natin, arrived. Tapos, i-click natin add photos. Tapos, kuha na natin ng picture, yung mga items na nakuha natin. Tapos i-click use photo. Tapos next, i-click ang confirm loading. Tapos i-click naman natin yung navigation icon para magbukas yung Waze. Tapos i-deliver na natin yung mga items. Okay mga kasabi, habang paalis pa lang tayo dito sa ano, no? Sa booking number 1 yung pick up natin. May na-swipe tayo mga kasabi. Medyo malayo, 7 kilometers away. Pero along the way din sa Makati rin ang pick up. Tapos yung pagdadalan sa may BGC lang, sa malapit lang. So tingnan natin, makikita natin ngayon siya dun sa record, no, sa ongoing. So double booking tayo mga kaswabe. So yun, itong booking na to mga kaswabe, paid via credit. So delivery fee 171, may holiday surcharge na 60 pesos. So earnings natin 184 pesos. So yung 184 pesos, yun yung papasok sa Lalamove wallet natin diretso. So wala tayong sisingilin na cash dun mga kaswabe. So update ko kayo mamaya mga kaswabe, pick upin mo natin to. Okay mga kasabi, pareho lang ang proseso, no, sa pag-pick up, whether paid via cash or paid via credit. So i-swipe ang arrived, i-click ang add photos, kuha na ng picture ang mga items, i-click ang use photo, i-click ang confirm loading, tapos i-click natin yung navigation icon para magbukas si Waze, tapos i-deliver na natin yung items. Hello po, good afternoon sa Lalamove po. Iwan na lang po sa guard. Thank you. Salamat po. Bye. Okay mga kasabi. So, ganun. Bago tayo dumating sa drop-off point, ano lang tayo, mga parang 500 meters away. So, tinawagan natin yung customer. Tapos yun nga, nagbigay na lang siya ng instructions na lang sa guard raw iwan itong cake. So, all goods mga kasabi. Okay mga kasabi, ito yung steps pag deliver, no? So swipe natin yung arrived. Click natin yung yes, drop off now. Click natin yung take photo. Tapos kuha na natin ng picture yung items. Dapat malinaw, kita na na-deliver mo yung items. Tapos noon, i-click natin yung use photo. Tapos i-click natin yung confirm delivery. Next naman, swipe natin yung unloading completed. Tapos i-click ang confirm completion. Pag paid by credit, i-click natin confirm bill. Tapos i-click natin confirm. Pagkatapos, dito na matatapos, no, give review. Tapos bigyan mo na ng rating kung ano yung tingin mo na nararapat na rating dun sa client, no? Tapos, click natin submit. So dito na matatapos yung booking na yun mga kasabi, no? Mula dun sa ongoing, makikita mo na siya sa completed. So makikita mo na rin dyan kung magkano yung kinita natin for this transaction. Itong transaction to mga kasabi, yung papasok dyan, malinis na yun. Tanggal na yung, yung commission nila Lalamove dyan. So yung earnings natin sa booking to, 184.80. Ngayon, pwede tayong pumunta dun sa wallet natin, makikita natin, nandun na, pumasok na dun yung earnings natin na 184. Pwede mo i-click yung balance details, tapos dun makikita mo, may pumasok na 184 pesos. Okay mga kasabi, punta tayo sa income statistics. Dito makikita natin kung nakakailang bookings na tayo at kung magkano kinita natin. So order completed, 1, isang booking. Ang pumasok na, ang kinita natin, 184 pesos. So nag-start tayo, 1,000 pesos yung laman ng Lalamove wallet natin. Tapos pumasok yung paid via credit na 185 pesos. So wala tayong kinolekta na cash, no? Pero yung kita natin nandun sa Lalamove wallet natin. Okay mga kasabi, deliver na natin yung isang booking natin, yung collect cash. So i-swipe ang arrived. I-click ang yes, drop off now. I-click ang take photo. Tapos kuha na natin ng picture, yung mga items. Dapat makita na kompleto, no, na deliver mo. I-click ang use photo. I-click ang start unloading. I-swipe ang unloading completed. I-click ang confirm completion.
Tapos kunin natin yung bayad, no? Yung cash. Either via GCash o kaya cash talaga yung bibigay sa atin. So this case, 361 pesos. I-click ang cash collected. I-click ang give review. Tapos bigyan natin ng rating yung customer natin. Tapos i-click ang submit. So dito na matatapos yung booking na to, no? Collect cash ito. Sa booking na to, no? So total na nakolekta natin 361 pesos. Babawasan ng commission ng Lalabu 48 pesos. So total na kinita natin sa booking to 313. Punta tayo dun sa records, makikita nyo nandun na siya sa completed. Tapos punta tayo sa Lalamove wallet natin, makikita natin nabawasan yung Lalamove wallet natin. Kasi binawas dito yung commission ng Lalamove. So nag-start tayo, 1,000 pesos yung Lalamove wallet, nadagdagan ng 185 sa booking number 1 na paid via credit. Binawasan ng 48 pesos dahil doon sa booking na cash. Pero 361 pesos yung hawak-hawak natin na cash. So total, nakinita natin sa dalawang bookings na to, 498 pesos. Nice! Okay mga kasama, tip ko lang, no? Ako, nagdadala ako ng ganyan, insulation foam, tapos meron akong karton, meron rin akong basahan. Kasi minsan, yung mga ikakarga, baka madumi, so syempre, punasan natin. Tapos minsan, yun nga, kapag mga kumakatas, mayroon mga meat, yung mga chicken, tapos hindi siya frozen. So meron rin akong planggana dun sa likuran. So doon ko nilalagay para hindi tatapon dito sa carpet ng sasakyan natin kasi problema yun talaga. Okay mga kasama, itong isang booking nakalagay, if mag-expressway, skyway, kailangan po ng resibo, picture ng toll, proof for reimbursement. So ang isang option mga kasama, yun nga, picturean nyo or videohan nyo habang pa-exit kayo ng toll gate, no? Para may papakita nyo dun sa customer. Or may mga apps naman sa phone mga kasabi, AutoSweep RFID at saka yung MPT Drive Hub. So doon mga kasabi, open nyo lang, i-link ko na lang, ilagay ko yung link doon sa description. Pinakita ko doon sa isang vlog ko kung para saan yung MPT Drive Hub, ano yung mga pwedeng paggamitan nun, AutoSweep RFID, at saka kung paano makikita kung magkano yung toll fee, saan yung exit, saan yung entry, at saka yung time. Click nyo na lang para makita nyo kung paano. Doon sa isang vlog ko mga kasabi. So yun mga kasabi, ito yung ating step-by-step guide, daming tutorial sa Lalamove Driver App in January 2025. Sana makatulong sa inyo. Sana maka-double booking kayo. Ayun mga kasabi, maraming salamat sa pag-vlog. Hanggang sa ulitin, ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swabe.